Maglilitsyon nga kami ng ganitong kalaking pusit nga ngayong araw, kaya talaga pinatawag ko yung mga kapatid ko kasi inaya ko nga sila na mag-boodle fight. Alas 3 nga nung hapon nung lumabas nga ako dito sa bahay kasi ngayong araw na nga kami magluluto nga itong nabili nga nila mamang napakalaki talagang pusit. Hapon nga kasi nag-chat nga sa akin si mama na meron daw siya nakita nagbibenta daw na napakalaking pusit. Nung pinicture nga ni mama talagang wala nga akong ka-idea kung gaano nga to kalaki, pero nung nakita ko na nga talaga sa personal talagang nagulat ako kasi first time ko lang makakita ng ganitong kalaking pusit. At talagang hindi nga lang siya malaki, talagang sobrang bigat niya nga rin na talagang kailangan mo pang gamitin yung dalawang mong kamay para nga babuhat nga yung ganito kalaking pusit. So ito yung ililitsyon natin. Ito kalaking pusit. Tara na, laki. Sa sobrang laki nga na ito, hindi nga namin ito pwede nga lutuin at parang nga gawin nga tanghalian. Kaya talaga naisipan ko na nga lang na ilitsunin nga ito at talaga mag-boodle fight nga kami. Pero man agad-agad ko nga tinawagan yung mga kapatid ko at sinabi ko nga sa kanila na pumunta nga sila ngayon nga sa bahay kasi mag-boodle fight nga kami. At talaga namang nagulat ako kasi hindi pa nga kami tapos nga maglitsyon at hindi pa nga kami nakakapag-umpisa. Talagang dumating na nga agad yung isa ko ang ate. Kaya naman hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at inumpisa na nga namin na paglilinis nga nitong napakalaking pusit nga na to para maumpisa na nga namin siyang ilitsyon. At dahil first time ko nga lang makakita nga ng ganitong klaseng pusit at talagang hindi nga rin ako marunong maglitsyon, talagang pinatawag nga namin yung mga naglilitsyon nga dito sa amin para nga sila ngayon magluto nga nito. At talagang nakakagulat nga kasi talagang marunong na nga agad maglinis nga tong sila kuya nga ganitong kalaking pusit kahit nga first time nga lang nila maglilitsyon ng ganito. At di rin kinalauna natapos na nga rin sila kuya nga sa paglilinis nga ng ganitong kalaking ang pusit, kaya naman agad-agad ko na nga rin kinuha nga yung lamesa kasi mag-uumpisa na nga doon sila kuya nga sa paglalaman nga dito. Agad-agad na nga rin inayos nga nito nila kuya nga yung mga panglitsyon nga nila para nga mamaya talagang hindi na nga sila mahihirapan at dire-diretso na. Kaya naman nung naayos na nga nila kuya, agad-agad na nga rin nila kinuha ngayon nalinis nga nilang napakalaking pusit para dito na nga nila lalamanan. Meron na nga kasama nga si kuya na kanan kamay, kaya nga ako yung kaliwang kamay niya at ako ngayon tagakuha ng mga kailangan nga nila sa paglilitsyon. At kinailangan nga rin dito nila kuya nga ng tanglad at buti na nga lang talaga meron nga tanim ngayong kapitbahay namin, kaya naman agad-agad nga ako nakahingi. Agad-agad na nga rin hinahati nga ni kuya yung mga ilalaman niya nga sa loob nga na pusit para nga talaga mas lalong sumara. At habang abala nga si kuya sa paghahati nga ng mga ingredients, nandito naman ako at nanghiram nga ako dito ng hollow blocks dito sa kapitbahay namin na may ginagawang bahay kasi kailangan nga namin ito sa paglilitsyon. At maya-maya nga rin na-prepare na nga rin ni kuya yung mga ilalaman nga nila dito nga sa napakalaki namin pusit, kaya talagang agad-agad na nga rin nila nilagay dito yung panglitsyon nga nila para maumpisahan na nga nila. Hanggang ngayon nga talaga nangingilabot pa rin ako, talagang hindi nga ako makapaniwala na talagang meron lumalaki ng ganitong kalaking pusit. At talagang na-imagine ko nga paano pag lumalangoy nga ako sa dagat tas meron dumikit sa akin ganitong kalaking pusit, talagang hindi ko nga talaga kakayanin. At talagang hindi pa nga ako sure kung may mas malaki pa ang pusit nga dito ka sa aming nabili kasi kung meron pa talaga mas nakakatakot. At bumalik na nga tayo dito nga sa paglilitsyon, maya-maya nga rin inailagay na nga rin nila kuya yung mga pampalaman nga dito nga sa pusit nga na to at natahin na nga rin nila at pwede na nga itong ilitsyon. Kaya man agad-agad ko na nga hinanda itong paglilitsyonan nga nila kuya para talaga mapabilis na nga sila at hindi na nga sila mahirapan. At talaga tinanong ko nga kay kuya kung matagal ba itong maluto or malitsyon, pero sabi naman daw niya ay hindi daw kasi talagang hindi naman daw ito pwedeng lutuin daw ng sobra kasi kukuna. Hindi naman daw to kasi katulad nga daw ng baboy na kailangan mo daw lutuin daw ng matagal para nga daw talaga maluto yung loob at lumambot. Ito daw kailangan daw talaga saglit lang. At maya nga rin dumating na nga rin itong isa kong ate at talaga sakto nga rin pagdating niya hindi pa nga rin naluluto nga yung nililitsyon namin, kaya sinabi ko nga sa kanila na maghintay na nga lang sila. Saglit lang naman daw kasi tumaluto sabi nung naglilitsyon, kaya talaga naghihintay na nga lang ako dito sa tabi kung anong oras nga itong maglilitsyon kasi magagabi na nga sa mga oras na to. At habang nandito nga ako sa tabi habang nililitsyon nga itong napakalaki nga namin pusit at talagang takam nga ako kasi talagang naaamoy ko na nga talagang umiinom nga muna ako nitong nabili ko nga na instant buko juice. At talagang maya-maya nga rin nawala na nga rin na sinaga ng araw, talagang unti-unti na nga nagagabi at talagang unti-unti na nga rin naluluto nga itong aming napakalaking pusit. Kaya naman nung sinabi ka na naglilitsyon na malapit na nga daw maluto, talaga agad-agad ko na nga ditong hinanda nga yung mga gagamitin namin sa boodle fight at naglagay na nga rin ako dito ng dahon ng saging. Natuwa pa nga ako dito nga sa nakuha ko nga na dahon ng saging kasi sa sobrang laki niya nga talagang saktong-sakto nga siya sa isang lamesa namin. At finally nga natapos na nga rin ang pagluluto nga nitong napakalaking pusit nga na to, kaya naman agad-agad na nga rin inahon nga nito nila kuya at nilagay na nga dito nga sa lamesa. Kinuha ko na nga rin nga itong kanin nga sa bahay namin para nga mailagay dito at habang naglalagay nga ako ng kanin, ito naman kuya ko talagang bugaw ng mga gamu-gamu. At doon ilatag ko na nga yung kanin nga dito nga sa aming pagkakainan. Agad-agad na nga rin namin nilabas nga ni mama itong mga prutas nga na to para talaga maging extra special nga itong aming boodle fight. Agad-agad na nga rin ni mama nga nilagay ng mga favorite niya nga na gulay na okra pati nga itong talbos. At ito na nga finally na ayos na nga namin ng lahat
at ito nga pwede na nga kami mag-boodle fight. At talagang excited na nga kami kumain nga dito kasi first time nga lang namin lahat nga nakakain nga ng ganito kalaking pusit. Nagdasal nga lang kami at agad-agad na namin hinati nga itong napakalaking nilitsyon nga namin na pusit para talaga makapagsimula na nga kami kumain. At talagang habang hinahati ko nga itong nilitsyon nga namin napakalaking pusit, talagang sobrang lambot nga ng balat nga, talaga napakadali niya nga lang hatiin. At nung nahihati ko na nga itong litsyon pusit, talaga nagulat nga yung mga kasama ko kasi parang nga daw ako naghati nga ng tokwa sa sobrang kapal nga daw nitong laman nga ng pusit. Malambot. Malambot. Ang sarap! Tingin ako. Ay! Magana ko. At talagang kahit nga wala kang ngipin, talagang pwede mo nga makain nga itong lechong pusit nga na to sa sobrang lambo. At hindi nga lang kami magbubudel fight nga ngayon, pati nga itong mga kasama nga namin dito nga sa bahay, para nga lahat nga kami at para hindi na nga kami kakain nga ng hapunan. At habang enjoy nga yung mga kasama ko nga dito nga sa lechong pusit, talaga nagpadala nga sa akin si Mami Jane ng Buen Camino Optical nga nitong napakasarap nga na ramen. Buti na nga lang talaga na-invento nga yung budel fight, no? Talagang itong budel fight, talagang hindi ka lang mag-i-enjoy sa pagkain, talagang mag-i-enjoy ka rin kasi talagang sama-sama kayo ng pamilya nyong kakain. Para na nga rin kayo nagkakaroon ng pamilya nga ng quality time dahil nga dito nga sa Boodle Fight, kasi talagang sa iisang lamesa kayong lahat ngayon kumakain lahat. At talagang kahit sino nga talagang pwede nga mag-Boodle Fight, kasi hindi naman porke na meron kayong mga lechon o mga bonggang panghanda sa Boodle Fight, talagang kayo lang ang pwede. Kami nga dati yung mga handa nga lang namin sa Boodle Fight namin, hotdog, itlog na maalat, pati yung mga talbos, ganun. Talagang pwede na kayo mag-Boodle Fight kahit ganun lang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung napapansin nyo na wala na nga kayong quality time ng mga pamilya nyo, talaga meron na kayong kanya-kanyang buhay, talaga mag-arrange kayo at gumawa kayo ng Boodle Fight. At i-comment nyo nga kung kailan kayo gagawa ng Boodle Fight at akong bahala sa panghanda nyo. At nung natapos na nga kami nag-Boodle Fight, talagang uuwi na nga rin sila ate. Talagang sobrang nga ako nag-enjoy nga dito kahit nga saglit nga lang, kasi talaga napagsalo-salo nga kami kumain nga lahat. Kaya na pang hinihintay nyo, mag-Boodle Fight na rin kayo. Amazing!